Ituro ng si na asawa ang bawat galaw mo. Ang mga batang ipinanganak ng lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat na magsalita. Nagalit ako kaya dinala ko ang mga kambal kong anak palayo sa gabi pa lang. Sinubukan akong pigilan ng mapagmataas kong biyenan pero nabugbog ko lang siya. Pati ang husky sa bahay ay nasipa ko rin. Nang magising ang asawa ko kinabukasan, galit na galit siya. Mga hayop! Pesteng yawa! Bakit mo kinuha ang bola ko? Maghintay ka lang. Kapag nahuli kita, babaliin ko ang 3 paa mo. Gayunpaman, habang pilit kong dinadala ang bola. Nagkaroon siya ng 2 taon at kalahati bago niya kami nahanap. Habang nakatingin sa babaeng kulay itim ang mukha at nagbabaga sa galit. Ang panganay na anak na si Muyulu. Nang nakita niyang madali ko lang inamin ang pagkakakilanlan nito, tumawa ng malamig si Shen Mengxi. Bumaba ng bahagya ang sama ng loob niya. Ang sinabi ng pangalawang anak na si Muyulu, bigla siyang ginawang sunog sa labas at hilaw sa loob. Daddy, may nanay ba kami? Hindi ba sabi mo lumabas kami ng ate ko sa bato? Dagdag ni Muyulu. Nga, Daddy. Iyan ang sinabi mo sa akin at sa kapatid ko. Kung hindi siya ang nanay mo. Kung gayon sino siya, hindi ko akalain na sineryoso nila ang biro ko. Si Muyulu na may maliliit na pisngi. Sinabi pa nga na, paano ko malalaman, auntie, na nahanap mo si Daddy? Pipilitin mong sabihin siya ang nanay ko. Hindi pa nakikita ni Xiaolu ang nanay niya. Kung gayon, ano ang gagawin niya ngayon? Dumating na tayo ngayon. Hindi pa nakakapagsalita si Shen Mengxi, bigla akong hinawakan sa mukha at itinapon palabas ng pintuan. Doon lang napagtanto ni Shen Mengxi. Biglang bumulwak ang isang galit. Siya, ang CEO ng Shenxi Group, kumikita ng daan-daang bilyon kada taon. Ngunit ngayon itinapon siya sa labas na parang basura. Galit siyang sinipa ang pinto. Muje, buksan mo ang pinto. 3 taon kitang hinanap. Ganon mo ako tinatrato. Bakit mo pa ako itinapon palabas? Kung hindi mo bubuksan ang pinto, mananampalataya ka ba na sisirain ko ang pinto? Habang gusto niyang basagin ang pinto. Dali-daling tumakbo ang assistant. Tawag sa telepono ng kumpanya ni Shen. Pinigilan ni Shen Mengxi ang kanyang galit at sinagot ang tawag. Hello, ano yon? Nagulat din ang nasa kabilang linya. May nangyari sa kumpanya natin, Chief Mu. Naninipis ang mga kilay ni Shen Mengxi. Mabuti, alam ko na. Pupunta na ako sa kumpanya. Aabutin ng halos 2 oras. Ibinalik ang telepono, tumingin si Shen Mengxi sa pinto na. Nasa harap niya ang pinto ng kanyang anak na 3 taon na niyang hindi nakikita. Nag-aalangan siya. Sa huli, nagkagatlabi siya at pinakalma ang kanyang sarili. Muje, uwi na ako sa kumpanya. Hindi ako makakahanap ng oras. Hindi ko makikita ang mga anak ko sa maikling panahon. Hayaan mo akong makita muli ang aking anak. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Pumasok si Shen Mengxi at nakita ang kanyang anak. Tahimik na natutulog sa aking bisig. Isa naman ang nakasabit sa leg ko, hawak ang halos ubos na milk tea. Ang mga malalaking mata na puno ng luha ay nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Si Muyulu na natutulog ay paminsan-minsan ding dinidilaan ang kanyang mga labi. Mukhang hindi pa siya tapos. Kumunot ang noo ko. Ano nang inday yan? Kakagising lang ni Xiaolu, bakit mo siya ginising? Pagkarinig nito, ang dating malamig na si Shen ay medyo nagulantang at paminsan-minsan ay humihingi ng paumanhin. Paumanhin, hindi ko alam na nakatulog siya kaagad. Ako. Ang mga sekretarya at bodyguard sa tabi niya ay tulala lahat. Ang dating mapagmalaki at malayelo na si Shen. Ngayon ay humihingi ng paumanhin sa isang ordinaryong tao at napakamaingat. Pero, agad na nakabawi si Shen Mengxi. Hindi, bakit ako humihingi sa iyo ng paumanhin? Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Kung hindi, bago pa matapos ni Shen Mengxi ang kanyang sasabihin. Isinara ko ang pinto ng walang pakundangan. Si Shen Mengxi, na hindi handa, ay direktang nasagasaan ng pinto. Hinawakan niya ang kanyang noo at huminga ng malalim ng ilang beses. Naitanong ng bodyguard sa tabi niya. Si Shen, ano na ngayon? Gusto mo bang basagin ko ang pinto para sa'yo? Ano nang babasagin? Kung magising ang anak ko, ikaw ang bahala na magpatulog sa kanya. Pagkatapos pag-isipan. Sa wakas ay nagpasya si Shen Mengxi. Balik na muna tayo sa kumpanya. Hindi maaaring ipagpaliban ang mga gawain sa kumpanya. Kaagad na ayusin ang itineraryo ng pagbabalik. Sabi ni Shen Mengxi sa isa pang bodyguard na mukhang mas matalino. Ikaw ang maiiwan dito para bantayan sila. Ipaalam mo sa akin ang kanilang sitwasyon anumang oras. At bawal ninyong sabihin ang, ngayong araw sa labas. Naintindihan ninyo? Tapos na. Muli siyang tumingin sa taong dapat sana ay patay na. Kailangan ko munang umalis. Pero mabuti na lang at nahanap ko sila. Hindi naniniwala si Shen Mengxi. Saan pa sila makakatakbo? Ang 2 cute na anak na hindi natutulog. Ang aking paningin ay lalong naging malambot. Sa nakalipas na 3 taon, palagi kong kasama ang aking mga anak na nagtatago. Dahil ang mga taong sumubok na pumatay sa amin dati. Sinabi nila, ang aking anak na babae ay kahihiyan ni Shen Mengxi. Kahihiyan sa kanyang pamilya.
Hindi dapat sila manatili sa mundong ito. Galit ka ba kay Shen Mengxi? Umiling ako sa aking puso. Kung hindi ako pinainom ng gamot ng mga taong iyon noong gabing iyon, siguro hindi tayo magkakilala. Inakala kong tapos na ang lahat. Sino ang mag-akala na hinarang ako ng babaeng ito sa labas ng paaralan? Nung sinabi kong buntis ako, kinalagkad ako palabas ng unibersidad, alagaan at mahalin. Minamaliit ko ang babaeng ito. Pag-isip nito, tumawag ako ng telepono. Mula sa kabilang linya ay isang matandang tinig. Ano na, Xiao Meng? Gabi na, tinatawag mo pa ang matanda. Mayroon bang kagyat na bagay, Xiao? Natagpuan na niya tayo. Nagpapadala pa ng mga tao na magbantay sa atin. Medyo nagulat ang nasa kabilang linya. Mahahanap pa kayo. Mukhang tunay ngang kapuri-puri ang pamilyang Shen. Nagbiro si Xiao. Kung hindi talaga kaya, sumunod ka na lang sa kanya. Sa anumang paraan, siya ang nanay ni Xiao Lu at ang iba pa. Siya rin ang CEO ng Shenxi Group, nagkakahalaga ng 10-10 bilyong yuan. Sumikip ang aking dibdib. Xiao, kung magbiro ka pa ng ganyan, hindi ko nahihilingin sa inyo na tulungan ako. Ako na ang bahala. Nagbibiro lang ako. Marami kang isinakripisyo para sa Tsai. Panahon na para kami naman ang tumulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung magtangka silang saktan kayong tatlo na mag-ama. Ang aming pambansang akademya ng Agham ang unang hindi papayad. Ang piitan ay hindi rin papayad. Wen. Sumagot ako, kung gayon, salamat sa pag-asikaso. Plano kong ipaalam kay Xiao Lu at Xiao Ye. Una, tapusin ang kindergarten sa Koncheng, pagkatapos ay pumunta roon para sa elementarya, hanggang sa matapos ang kolehiyo. Tiningnan ko ang aking mga anak na natutulog pa. Walang dahilan kung bakit ako nakaramdam ng pagsisisi. Upang matakasan sila, si Xiao Lu at Xiao Ye ay palipat-lipat sa akin nitong mga nakaraang taon. Hindi ko rin sila nabigyan ng pinakamahusay na kapaligiran sa pag-aaral. Sumang-ayon din si Xiao. CJ, hayaan niyong kami na ang bahala. Kung nais mong bumalik sa pambansang akademya ng Agham, ilalagay ko ang iyong posisyon bilang Vice Dean na bakante. Kapag nagretiro na ako, ikaw na ang papalit. Ang inyong buhay sa hinaharap ay sasagutin na namin. Huwag kang mag-alala. 3 taon na ang nakalilipas nang sabihin ko yan. Hanggat handa kang ibigay ang iyong lakas sa Tsai. Mula ngayon, ang Tsai ang magiging pinakamahusay na panangga para sa inyong tatlo na mag-ama. Wen. Naramdaman ko rin ang init sa aking puso. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Xiao. Tama, lumabas na ang iyong buong physical exam report. Pagkatapos ay natahimik ang kabilang linya at nagpatuloy. Mabubuhay ka pa ng 25 taon. Mababa kong isinasaalang-alang ito. Sapat na yon para makita kong lumaki si Xiao Lu at ang iba pa. Ayos lang, mayroon pa akong mahigit 20 taon. Umiti ako. Malalim na bumuntong hininga si Xiao sa kanyang puso at ibinaba ang telepono. Tahimik akong umupo sa tabi ng kama, nag-isip. Papa, sa sandaling ito, nagising si Muyulu kung kailan hindi ko alam. Umupo siya sa kama, kinukusot ang kanyang malalaking mata. Ang kanyang cute na mukha ay puno ng kalituhan. Ano ito? Xiao Lu. Itinaas ni Xiao Lu ang kanyang malambot na maliit na kamay. Kahit naantok pa siya. Ngunit tinawag pa rin niya ako ng malambot at matamis, Papa, yakapin mo ako. Natunaw ang aking puso. Inakap ko siya sa aking bisig at tinanong, napanaginipan mo na naman ba ng masama? Hindi. Gutom si Xiao Lu. Nakasandal si Xiao Lu sa balikat ko, nakangiti. Nagtawanan kami. CJ, bibili ako ng makakain mo. Ano ang gusto mong kainin? Nag-isip si Xiao Lu. Gusto ko ng fried chicken. Isang buong malaking fried chicken. CJ, pagkatapos ay dinala ko si Xiao Lu pababa para bumili ng makakain. Pagbalik sa kwarto, nagsimulang magyabang si Xiao Lu. Maaligat na maliit na kamay ang humila ng isang hita ng manok at iniabot sa akin, Papa, kain. CJ, kakain si Papa. Kakain din si Xiao Lu. Agad na kumagat si Xiao Lu ng fried chicken. Isang tasa ng gatas. Kumakain na parang lobo ang kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno rin ng grasa. Hinimas ko ang aking baba at ang tingin ko kay Xiao Lu ay lalo pang lumambot, lalo pang nagmamahal. Sa pamamagitan ng paraan, Papa, ang aliba kanina ay talagang nanay ni Xiao Lu. Nag-aatubili akong sumagot. Hindi ko pa rin balak itago kay Xiao Lu. Siya ang nanay mo. Kumislap ang mga mata ni Xiao Lu. Kung gayon, bakit hindi pa nakikita ni Xiao Lu siya? Hindi ko magawang tignan ang mga mata ng aking anak at hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Huwag ka nang umiyak, Papa. Hindi mo gustong sabihin. Hindi na itatanong ni Xiao Lu. Hinawakan ni Xiao Lu ang aking pisngi at sinabi ng malambing, nahirapan akong pilitin ang isang ngiti. Hinimas ko ang maliit na ulo ni Xiao Lu. Kung gayon, gusto mo bang mamuhay kasama ang iyong nanay? Kung gayon, sasama ako kay Xiao Lu. At sasama sa nanay. Halos kusang lumabas ang mga salita. Gusto niya talaga ang nanay niya.
Ngunit ang unang pangungusap ay hindi nalayo sa ama. Makikita kung gaano ako kahalaga kay Xiaolu. Kung sinasabi ni Papa na kung mamumuhay si Xiaolu at Xiaoye kasama ang nanay, hindi mo na kami gusto, Papa. Ang malalaking mata ni Xiaolu ay biglang napuno ng luha. Pumunot ang kanyang bibig at tiningnan ako ng malungkot. Huwag kang umiyak, Xiaolu. Tama na, Papa. Tama na, Papa, okay. Hindi ako pwedeng mawala ng Xiaolu. Huwag kang umalis sa akin, Xiaolu. Sumalubong si Xiaolu sa yakap ko, nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Tinapik ko ang likod niya at mahinahong sinabi, hindi ka iiwan ni Papa. Sabi lang ni Papa, kung hindi mo rin ako gusto, ayos lang, ayos lang. Huwag nang magkung. Gusto mo bang mamuhay kasama ni Mama? Kahit na naiintindihan ni Xiaolu at Xiaoye na hindi sila kailanman humiling kay Mama sa aking harap, alam kong palagi nilang hinahangad ang pagmamahal ng isang ina. Ngayong biglang natagpuan kami ni Shen Mengxi, kasama pa ang katotohanang baka hanggang 20 taon na lang ako mabuhay kung sakaling isang araw. Mamatay ako ng tuluyan para kina Xiaolu at Xiaoye, kahit papaano ay may ina pa rin sila. Ngunit kailangan kong malaman kung talagang pinahahalagahan ni Shen Mengxi sina Xiaolu at Xiaoye. Mamumuhay ba kami kasama si Mama? Tumindala si Xiaolu. At tiningnan ako ng may pag-aalala. Katahimikan ako ng ilang sandali pagkatapos ay mahinahong umiling. Bakit, Papa, iiwan mo pa rin si Xiaolu at ang kapatid niya? Hindi. Hindi ka gusto ng nanay mo. Hindi ka niya makakasama. Ngunit kung gusto ni Xiaolu at ang kapatid niya na mamuhay kasama si Mama, magtatayo si Papa ng bahay sa malapit at madalas ko silang dadalawin. Ayoko na lang makasama si Mama. Umuso si Xiaolu at nagdabog dahil hindi nagustuhan ni Mama si Papa. Hindi ko rin gusto si Mama. Gusto kong makasama si Papa. Palagi akong Xiao. Pag-isipan mong mabuti. Kung makakasama mo si Mama, marami kang masasarap na pagkain. Maraming magagandang damit at pupunta ka kung saan mo gusto. Hindi ko nais, Xiaolu. Anong silbi ng mga yon kung wala si Papa? Kung hindi ako alagaan ni Papa, ibig sabihin hindi niya ako mahal. Nagulat ako. Mahirap isipin na ang mga salitang ito ay nanggagaling sa batang wala pang 5 taong gulang. Sumandal si Xiaolu sa dibdib ko at mumuso. Hinaplos ko ang maliit na ulo ni Xiaolu. Nakikita ang isang anak na nagmamahal sa akin, nakaramdam ako ng pagkakasala. Tama na. Dahil ayaw ni Xiaolu na makasama ang kanyang ina, hayaan mo na akong mag-alaga sa kanya. Kahit gusto ni Xiaolu na makasama si Shen Mengxi, ang babaeng yon. Maaari ko bang talaga siyang pakawalan? Kinabukasan. Habang buhat ko si Xiaolu na natutulog pa, at hila ang maleta, habang si Xiaoye na humihikab ay nakaupo sa maleta. Nag-alis kami sa hotel. Ang bodyguard na patuloy na nagbabantay sa amin. Agad na tumawag kay Shen Mengxi. Pagkatapos ayusin ang ilang bagay sa kumpanya, si Shen Mengxi na pagod ay nakatanggap ng tawag. Kinuskus niya ang kanyang noo. CJ, sundan mo sila at tingnan kung saan sila pupunta. Huwag mong hayaang mawala sila tulad noong nakaraan. Nakahiga si Shen Mengxi sa sopa. Puno ng alaala ng kanyang mga anak na masunurin at kaibig-ibig na larawan. Pinagsisihan na niya kung bakit niya sinabi ang masasakit na salita noon para lang inisin ang taong iyon. Inakala niya na ang isang bagong estudyante sa kolehiyo ay hindi makapag-aalaga ng bagong silang nasanggol. Pagkaraan ng ilang araw, babalik siya sa kanyang pintuan na nagmamakaawa na alagaan ang kanyang anak. Kahit na hindi niya nagustuhan ang taong iyon sa simula, palagi niyang iniisip na siya ang sumira sa kanya. Ngunit kahit na ano paman, ang taong iyon ay ama pa rin ng kanyang anak. Bukod pa rito, habang siya ay buntis, ang taong iyon ay masigasig na inalagaan siya sa loob ng 7 buwan. Kahit hindi siya magiging emosyonal tungkol dito, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na mabuting pakiramdam para sa taong iyon. Sa pagbabalik tanaw, nakakatawa siya noon. Hindi rin ito kasalanan niya. Noon ay isa siyang batang walang alam. Mapapangiti si Shen Mengxi nang may pagkadismaya, ngunit ang sumunod na tawag ay hindi na niya kayang ngumiti. Naku po, yun na Shen, nawala na naman sila. Ano, nawala na naman sila? Biglang tumayo si Shen Mengxi, galit na galit. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nawala sila. Pinagdududahan niya kung may tumutulong sa kanya sa likod para itago sila, ngunit sa kanyang pag-isip. Isa siyang ordinaryong estudyante sa kolehiyo noon. Kahit na may tulong, hindi niya maaabot ang ganitong antas sa loob ng 3 taon. Bahagyang nairita si Shen Mengxi. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya mahuli ang taong iyon. Sana ay hindi na siya bumalik. Habang naririnig ang mga paulit-ulit na paumanhin sa kabilang linya, mahinahong huminga ng malalim si Shen Mengxi. Saan mo sila nawala? Sa pasukan ng tunnel. Ngunit sa tingin ko papunta sila sa train station. Naintindihan ko na. Ibinaba ni Shen Mengxi ang telepono at agad na nagpahanap ng kanyang bakas. Agad. Ang kanyang bakas ay lalabas. Nakatingin sa 12 ruta patungo sa iba't ibang destinasyon, hindi na nagugulat si Shen Mengxi.
Sa tuwing hahanapin niya ang taong iyon para itong puzzle, hindi lang niya iniisip kung saan siya pupunta. Kailangan din niya ng swerte. Ang karaniwang tao sa ganitong sitwasyon ay malamang na magalit. Ngunit hindi si Shen Mengxi. Siya ay isang taong may matigas na pag-ugali. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang layunin. Bahagyang nag-isip si Shen Mengxi. Dahil sasakay siya ng tren, nangangahulugan ito na ang taong iyon ay hindi malayo. Hindi makakatiis ang anak niya sa mahabang biyahe sa tren. Maaaring hindi. Ang taong iyon ay may kakaibang ugali. Paano kung talagang isinakay niya ang anak niya sa mahabang biyahe sa tren para lang lituhin siya? Kung gagawin niya ito, kung mapahamak ang mga anak ko, gagawin ko siyang sinangag na karne. Tumingin ako ng matagal. Napansin bigla ni Shen Mengxi ang isang ruta na pabalik sa maliit na silid na tinitirhan nila noon. Gusto lang niyang malaman kung babalik ba ang sinangag na karne na ito. Babalik ba siya rito o sa kanilang tahanan? Naisip ni Shen Mengxi. Ang mga nakaraang karanasan ay nagsabi sa kanya na ang sinangag na karne na ito ay laging gusto. Gawin ang kabaligtaran ng iniisip niya. Kung saan mas malamang na mangyari, doon siya mas malamang na hindi lumitaw. Dahil noong nag-aral pa lang ang sinangag na karne na ito, bigla siyang nagkaroon ng mga anak. Maraming mensahe ang natanggap niya mula sa kanyang bayan. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong umuwi. Sa pag-isip, nagkaroon ng ideya si Shen Mengxi. Habang mas iniisip ko na hindi siya uwi sa kanyang bayan, mas malamang na uwi siya sa kanyang bayan. Kaya naman, hindi na nagpahinga si Shen Mengxi, nagplano siyang gamitin ang bakanteng oras upang pumunta muna sa bayan sa bundok. Sa sandaling ito, isang malakas na tinig ang biglang tumunog. Xiaoxi, saan ka nagmamadali? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may bahagyang puting buhok ay bumaba mula sa ikalawang palapag. Tatay. Sumigaw si Shen Mengxi. Medyo kumunot ang noo ni Shenyang. Ano ang ginagawa mo nitong mga araw? Hindi ka umuwi, hindi ka rin sa opisina. Kema rin ang iyong ina ay nagpunta sa opisina para hanapin ka pero hindi ka niya nakita. Tatay, huwag mo na akong alalahanin. May sarili akong mga bagay na gagawin. Sa pagsasabi nito, kinuha ni Shen Mengxi ang kanyang bag at umalis na. Bumalik na si Yang Wei. Hindi mo ba siya balak makita? Ang salita ni Shenyang ay nagpatigil sa paglakad ni Shen Mengxi. Kema rin ang iyong ina ay nagpunta sa iyo. Gusto lang niyang itanong kung gusto mo pa ring makasama si Yang Wei. Kung gusto mo, maaari niya kayong paglapitin. Pagkatapos ng lahat, matagal nang sinabi ni Yang Wei na hindi niya alintana ang nangyari sa iyo 5 taon na ang nakakaraan. Sa halip, siya ay labis na nagsisisi. Iniisip niya na hindi kanya naprotektahan ng mabuti 5 taon na ang nakakaraan. Mukhang nagmamalasakit pa rin siya sa iyo. Bahagyang umuso si Shen Mengxi. Pero, dati akong gusto kay Yang Wei, pero iyon ay dati na. Ang nangyari noon ay dahil sa sarili kong kahangalan at kayabangan. Hindi niya ito kasalanan. Sabihin mo sa kanya. Hindi na niya kailangang magsisi. Kung tungkol sa pagsasama, huwag na lang. Maraming magagandang babae sa mundo, bakit kailangan mong pagtuunan ng pansin ang isang hamak na tulad ko? Matapos sabihin yon, nagmamadali na siyang umalis. Napabuntong hininga na lang si Shenyang, kumaway sa tagapamahala. Alamin kung ano ang ginagawa ng panganay na anak nitong mga araw. At kung ano ang nangyari sa panganay na anak 3 taon na ang nakakaraan sa bayan sa bundok. Suriin ng mabuti, huwag palampasin ang anumang bakas. Sa kabilang banda, lumabas ako sa istasyon ng high-speed rail, dala si Xiaolu. Sumakay si Xiaoye sa taxi at dumiretso sa direksyon ng aming bayan. Sa loob ng 3 taon. Upang maiwasan si Shen Mengxi noong taong iyon, bukod pa rito ay lagi akong may misyon o tumutulong sa kanila sa pananaliksik sa Chinese Academy of Sciences. Kaya naman hindi ko masyadong nadadala si Xiaolu at ang iba pa rito. Ngayon ay muli kong dadalhin si Xiaolu at ang iba pa sa bahay, komplikado pa rin ang aking pakiramdam. Bumaba ako ng sasakyan upang bumili ng ilang bagay na iuwi at narinig ko si Xiaolu na masiglang sumigaw. Tatay, tingnan mo si Tio Ji. Sinundan ko ang direksyon ni Xiaolu at nakita ko nga si Tio Ji Boda sa isang stall ng prutas. Sa tabi niya ay isang babae. Nagulat si Ji Boda nang makita ako. Doon pa lang siya nagising. Tinapik niya ang balikat ko. Mabuti ka. Sa wakas ay bumalik ka. Dahan-dahan, dahan-dahan. Nagsisisigaw ako sa sakit. Sinabi mo na may problema kayong dalawa noon pero hindi mo inamin. Mabuti ka. Pagkaalis ko, lahat ay nabunyad. Ngumiti ng may paglalambing ang kasintahan. Tumawa ng maluwag si Jiboda. Nakakatuwa. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Halika na, halika na. Sa wakas ay nakabalik ka. Kailangan ko kayong bigyan ng magandang salubong. Tio J, hanggang sa marinig ang malambot at kaaya-ayang tinig, napansin ni Jiboda ang 2 maliit na kumpol sa tabi ko. Xiaolu, Xiaoye, bumalik na rin kayo. Halika, yakapin mo si Tia. Tuwang-tuwa si Jiboda.
Inabot niya ang makatas na pisngi ni Xiaolu at mumiti. Xiaolu, namimiss mo ba si Tia? Sabi ni Xiaolu nang nakangiti. Xiaoye ay kumaway ng masigla at nagsabi, Xiaoye ay namimiss ko rin. Mabuti, mabuti. Miss ko rin kayong lahat. Sabi ko, napansin nila agad ang pagdating mo kanina. Hindi ko pa napapansin na nandito ka. Medyo nagulat si Jiboda. Nakita lang niya si Xiaolu at ang iba paminsan. Pagkalipas ng matagal na panahon, nakilala pa rin ng dalawang batang babae ang sarili nila. Xiaolu, halika, yakapin mo ako. Binuhat ni Yuyuwei si Xiaolu at hinalikan ng malakas ang kanyang malambot na pisngi. Xiaolu, bakit amoy gatas ka pa? Napakabango. Parang nakadiskubre ng bagong kontinente si Yuyuwei. Patuloy niyang hinalikan ang malambot at kaakit-akit na bata. Napakabango. Hindi niya rin nakalimutan si Xiaoye sa tabi niya, isang yakap, ang isa naman ay mahinahon. Bumili sila ng ilang gamit at bumalik sa baryo, naaalala na lumabas sila mamayang gabi para magsaya, sama-samang magtipon ang lahat. Susunduin kita. Sige, habang buhat ko si Xiaolu, bumaba kami ng sasakyan. Nang makita ang tatlong palapag na maliit na bahay sa harap niya, biglang naghalo-halo ang damdamin niya. Nasa bahay si Ate Mu Tangchon at ang nakababatang kapatid na si Mudi. Nang makita nila ako at si Xiaolu, parehong nagulat silang dalawa. Umiti ako ng bahagya at sinabi, Hoy, ate at bunso, matagal na tayong hindi nagkita. Tumugon si Mu Tangchon. Isang mabilis na paghakbang at binigyan niya ako ng malaking yakap. Pangalawa, sa wakas ay nakauwi ka na. Halatang nagulat din si Mudisa. Pagkakasabi at sumigaw sa loob ng bahay, Papa, Mama, nakauwi na si Kuya. Sino? Sino ang nakauwi? Nagmamadaling lumabas sina Mama at Papa Mu na puno ng katuwaan, nang makita ang unti-unting dumadaming puting buhok sa ulo ng kanilang mga magulang. Bahagyang napisa rin ang ilong ko, Papa, Mama, nakauwi na ako. Nakauwi na rin si Xiaolu at Xiaoye. Halik na papalapit kay Lolo, layuan mo ako. Ang taba-taba mo. Gusto mo pa bang yakapin ang apo ko? Kahit medyo nagsisisi ako, sina Mama at Papa Mu, habang lumilipad sa tabi ko. Diretso sa mga magulang ni Xiaolu, saglit akong napangiti at napapatawa, mabuti naman. Pala, papunta sila kina Xiaolu. Ako ang tunay ninyong anak. Naaalala ko noong nagdala ako kina Xiaolu. Malungkot ang mukha ni na Mama at Papa, na para bang gusto akong suntukin. Tiningnan ni Mama Mu ang mukha ko. Na mas mature kaysa noong 3 taon na ang nakakaraan, nakaramdam din siya ng hindi magandang pakiramdam. 5 taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagpasok ko sa isang kilalang universidad, nagturo sila sa akin, ngunit nang ibalik ko ang dalawang bata na may hindi malinaw na pinagmulan, ang dating papuri para sa akin ay naging chismis. At maging masamang salita na hindi nila matanggap sa isang iglap. Nais din ni na Mama at Papa Mu na. Huwag na akong mag-alala tungkol sa dalawang bata na may hindi malinaw na pinagmulan o kaya ay dalhin ang dalawang bata sa ampunan. Dahil 20 taon pa lang ako, marami pa akong magandang taon at magandang kinabukasan. Akala nila ang palaging masunurin. Sa akin ay susunod sa kanilang utos, ngunit hindi nila inaasahan, ako ay mapilit. Dala ang mga bata, umalis ako at bumalik pagkalipas ng higit 1 taon. Naglagay ako ng isang report ng paternity test sa mesa at doon lang nila nalaman na tunay ngang anak ko ang dalawang bata. Sa sandaling iyon, nagsisisi sila at kausap nila ako ng mahabang panahon bago nila nalutas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang gusto nilang iwi ko ang mga bata para alagaan nila, hindi ako pumayag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin sa loob ng 3 taon na yon, upang sa loob lamang ng 3 taon. Magkahinog ako ng ganito. Isang 20 taong gulang na bata, na kailangang mag-alaga ng 2 batang hindi pa isinisilang mag-isa. Sa buong buhay niya, ang hirap at pagtitiis na kailangan niyang danasin. Hindi man lang maisip ni Mama Mu. Nang makita ang luha ang Mama Mu, bahagya akong napisa. Ngunit mumiti pa rin ako at sinabi, Mama, ayos lang, hindi ako pagod. Kayong mga taon na ito, ay nag-alala kayo ng sobra. Dumami pa ang puting buhok. Mama, edad lang yan. Mabuti na lang at ayos ka, ayos lang basta maayos ka. Nagtanong si Mama Mu nang may pag-aalala, gaano katagal ka planong umuwi sa pagkakataong ito? Hindi ka na ba uwi ng 1 araw at kalahati at aalis na naman tulad ng dati? Umiling ako ng bahagya. Sa pagkakataong ito ay matagal akong uwi, plano kong ipasok si Xiaolu at Xiaoye sa kindergarten dito at samahan kayo. Mabuti, mabuti. Nang marinig niyang matagal akong mananatili sa bahay, labis na natuwa si Mama Mu. Chon, bumili ka pa ng mga gulay sa bayan, ang paborito ni Xiao Mu, bilhin mo lahat. Kung kulang ang pera, hingin mo kay Papa mo. Naintindihan ko na. Ngunit biglang sinabi ni Papa Mu, sige na, araw-araw iniisip mo lang ang pera ko. Tumawag na ako. At pinadala na, hindi na kailangan pang pumunta ulit. Nakita ni Papa Mu na magkasamang naglalakad sina Xiaolu at Xiaoye.
Hawak nila ang malalaking dakot ng longan sa kanilang maliliit na kamay, nilagyan ng kaunti ang kanilang mga bibig, at kinain ang isang longan. Sumandal ng bahagya ang ulo, natural na itinapon ang longan, pagkatapos ay kumuha ng isang longan. Isinalpak sa maliit na bibig, kinagat at iniluwa, ang galaw ay napakadali. Napangiti ako ng walang magawa, ngunit ang hindi malilimutang pakiramdam na ito ay maganda. Sa gabi, Xiaolu, kayo na bang dalawa ang maiiwan kasama sina lola at lolo dito sa bahay? Nang marinig ito, agad na tumakbo si Xiaolu, yakap ni Xiaolu ang aking hita. Ayoko, gusto ni Xiaolu na sumama sa papa. Si Xiaoye, na nanonood ng Eye, ay tumakbo rin, gusto ko ring sumama kay papa. Kahit para pigilan akong tumakas, tumalon sina Xiaolu at Xiaoye na parang kuala papunta sa akin, nagkapulupot ang kanilang mga binti sa aking mga binti. Yakap ang isang binti bawat isa, ang maliliit na tao ay nakabitin sa akin, ang galaw ay napakadali. Naging mahirap din para sa akin, ngunit kailangang umalis ang papa kasama sina Boy at iba pa, hindi sila babalik agad. At kayo ay matutulog na ng siyam, hindi kayo makakasama. Ayos lang. Kung inaantok ako, yakap ko si papa. Papa, maglaro ka na lang. Huwag mo kaming intindihin. Kung pupunta si papa para kunin si Xiaolu, sasama siya. Ayaw ni papa na iwanan si Xiaolu mag-isa sa bahay. Nakasimangot si Xiaolu at ayaw bitawan. Nakita ni Tang Jie na walang magawa si Tang Chon, kaya sabi niya, Xiaolu, dalhin mo na sila. Magkapamilya naman kayo. Ayos lang. Dahil nagsalita si Tang Jie, tumango rin ako. Para sa dalawang bata, sige na, magbihis na kayo ng sapatos. Dadalhin ko kayo. Pero bawal magtakbuhan, alam nyo ba? Magbibihis na ako. Gusto ko rin magpalit. Habang pinapanood ang dalawang bata na tumatakbo pabalik sa kwarto, nagtanong si Tang Chon nang may pagtataka, ang liit pa nila. Magagawa ba nila magbihis at magsapatos ng mag-isa? Naman, noong 3 taon sila, kaya na nilang magbihis at magsapatos ng mag-isa. Nagtaka si Tang Chon. Hindi nga halatang hindi sumisigaw ng papa noong 6 na buwan, at nakakatakbo na noong 9 na buwan, ang mga maliit na demonyong ito. Hindi nagtagal, nakabihis na ng damit at sapatos ang dalawang bata at lumabas. Si Ji Guda at si Tang Chon Jie ay nagmaneho ng isang sasakyan. Diretso silang pumunta sa Yi Oasis sa sentro ng lungsod. Pagdating doon, halos si Tang Chon at si Yu Wei ang nagbabantay sa mga bata ng salitan. Kami namang mga magkakapatid ay nag-inuman, naglalaro ng baraha at kumakanta doon. Si Xiaolu, pagkatapos mapagod sa paglalaro, ay tahimik na naupo sa tabi, umiinom ng juice at kumakain ng merienda. Si Xiaoye naman parang walang hanggang enerhiya. Hindi napapagod kahit naglalaro. Matagal na hindi nagsama-sama ang mga magkakapatid, naglaro hanggang mga 2 o 3 ng madaling araw bago umalis. Hawak ko si Xiaolu na nakatulog at si Xiaoye na tumatalon-talon pa. Ang grupo ay naglalakad palabas na may tawanan. Tang Jie, ano ang plano mo pagbalik mo? Gusto mo bang sumama sa akin para magnegosyo? Medyo nahihilo na si Tang Jie dahil sa alak. Sinampal niya ang balikat ko at sinabing may maliit siyang kumpanya ngayon sa kabilang banda. Hindi naman malaki ang kinikita. Pero sa isang taon, may 3 o 400,000 kita. Pinakamahalaga sa kanya ang kanyang mga kapatid. Lagi niyang inaasahan na ang kanyang mga kapatid ay magsisikap na magkasama. Umiti ako, nagbabalak sanang magsalita. Biglang may narinig akong galit na boses. Tang Jie, paano mo nagawang dalhin ang mga anak ko sa bar? Papatayin kita. Narinig ko ang pamilyar na boses na ito, kaya tumingala ako. Nakita ko sa kalsada. Isang pulang Ferrari ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Si Shen Mengxi ay nakatingin sa akin na nakasimangot, parang gusto akong kainin. Mga anak, nang marinig ng lahat ang pagtawag ni Shen Mengxi kay Xiaolu at sa iba, nagulat sila. Dahil sa 3 taon, hindi ko kailanman sinabi sa kanila kung sino ang ina nila Xiaolu. Hindi ko akalain na sa araw na ito, biglang makikilala nila ang ina ni Xiaolu na matagal na nilang kinainteresan. Mas hindi nila inasahan na. Ang ina pala ni Xiaolu ay isang magandang babae na nagmamaneho ng Ferrari. Nakita niya tayong lumabas. Halos sumabog sa galit si Shen Mengxi. Lumingalinga siya sa paligid, naghahanap ng kung ano. Sa huli, nakahanap siya ng isang patpat sa gilid ng kalsada. Kinuha niya ito at sumugod sa akin na parang nabaliw, hindi alintana ang suot niyang high heels. Bahagyang kumunot ang noo ko. Tiningnan ko ang malaking pinto sa likuran ko. Naintindihan ko kung bakit. Ang bar na iyon at ang ihi na ito ay isa ang malaking pinto. Magkatulad din ang mga pangalan, parehong Boss Wang. Siguradong iniisip ng babaeng ito na dinala ko si Xiaolu at ang iba sa bar, kaya siya nagkakaganyan. Pero wala ng oras para magpaliwanag. Dumapo na ang patpat ng babae. Binitawan ko si Xiaolu. Itinago ko siya sa likuran ko. Sa isang pag-ilag, nakaiwas ako sa isang hampas. Pagkatapos, gamit ang mataas na pagtapak, tinamaan ko ang pulso ni Shen Mengxi. Nasaktan si Shen Mengxi at nahulog ang patpat sa kanyang kamay.
Ngunit mabilis ang kanyang reaksyon. Tumalikod siya at sumunod na sumipa. Ang lakas ng kanyang sipa ay napakalakas na pati ang hangin ay lumilipad. Ngunit sa aking paningin, parang naglalaro lang ng bahay-bahayan. Sa isang kamay, nahuli ko ang bukong-bukong ni Shen Mengxi sa ere. Matatag na matatag, kahit ang braso ay hindi nanginginig. Hawak ang gatas ng tsaa, umiinom ng malakas si Xiaoye. Pinapanood ang aking malinis at maayos na kilos, ang kanyang malalaking mata ay kumikinang, puno ng paghanga. Nang makita niya na napakadali para sa akin na saluhin ang kanyang sipa, bahagyang nagulat si Shen Mengxi. Alam niya na siya ay black belt sa taekwondo at nagpraktis ng martial arts. Karamihan ng tao, huwag nang sabihin gamit ang kamay. Kahit ang katawan niya ay matamaan ng sipa na yon ay magkakapasa o masakit ng matagal. Ngunit hindi pa siya nahuhuli sa bukong-bukong. Si Shen Mengxi, na nahuli sa bukong-bukong, ay bahagyang naiinis. Bitawan mo ako. Kumunot ang noo ko at ipinaliwanag ko, hindi ko dinala si Xiaolu at ang iba sa bar. Dinala ko lang sila sa Yeye. Ngunit pagkasabi ko noon, napagtanto ko na tila mali pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang lugar na ito, ay tila hindi lugar na dapat puntahan ng mga bata. Tama nga. Nang marinig ito ni Shen Mengxi, mas lalo siyang nagalit. May pagkakaiba ba? Napakabata pa nila. Bakit mo sila dinala? Paano kung malasing ka? Paano kung mapahamak sila? Sila ang nagsabi na gusto nilang sumama. Hindi ka na ba pwedeng pumunta sa ganitong lugar? Tinaas ko ang kilay. Sino ka para sabihing tao ko ng ganyan kabilis? Ikaw ay akin. Halos masabi ni Shen Mengxi, pero bigla siyang huminto. Ang dating galit na siya ay biglang nabura sa isip, dahil hindi niya talaga alam sino siya sa kanya. Ang kusang loob na gabi, hindi niya talaga siya kontrolado. Sila ay higit pa sa isang simpleng kasintahan. Impossible iyon. Asawa. Hindi niya ito mahihiling sa susunod na buhay. Hindi ko alam kung bakit. Nang makita niya si Muje, na dinala pa ang mga anak sa ganitong lugar at hindi siya makasukat, nagalit siya. Napatulala siya ng matagal. Pagkatapos, sinabi niya ng may inis, ako ang ina ng mga anak ko. Dahil ikaw ang kanilang ama, hindi mo dapat sila dalhin sa ganitong lugar. Umiti ako ng mahinahon. Mayroon ka bang katibayan na ikaw ang kanilang ina? Halos madurog ang mga bagang ni Shen Mengxi. Ipinanganak ko sila, ano pa bang patunay ang kailangan ko? Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Kahit sinong babae sa kalsada ay magsabi na anak ko sila, kaya kailangan kong isipin na siya ang ina ni Xiaolu at ang kanilang ina. Nakikita ko kahapon, kinumpirma niya sa harap ng mga anak. Ngayon, iba na naman ang kanyang saloobin. Galit at inis si Shen Mengxi. Kung hindi ka naniniwala, dalhin ko siya ngayon para ipad na test. Kung sa akin ang mga anak, ibibigay mo sila sa akin. Ayoko, walang pera. Ako ang magbabayad. Wala na tayong oras, tamad na isda. Lalabanan kita. Bang! Sa susunod na segundo. Kiss! Masakit, masakit, masakit. Tamad na isda, dahan-dahan ka naman. Hinawakan ako ni Shen Mengxi. Nakapatong ang mga kamay sa pader, walang nagagawa. Nakapalibot agad ang dalawang bodyguard ni Shen Mengxi. Handang umatake sa akin. Nakita niya silang papalapit. Galit na sabi ni Shen Mengxi, bakit kayo nandito? Lumayo kayo. Aayusin ko ito mag-isa. Medyo nahihiya ang bodyguard. Sigpo, Miss Shen. Natatakot din si Shen Mengxi na baka kung ano ang gawin nila. Kung hindi sinasadya nilang masaktan ang kanilang sariling anak. Tapos na ang lahat. Muxianyu, pakibitaw mo ako. Hindi ako bibitaw. Hindi ka bibitaw. Ayoko. Naggalit si Shen Mengxi. Itinaas niya ang kanyang binti at sumalungat sa akin. Mabilis akong kumilos at hinawakan ang leg niya gamit ang aking hita. Buong katawan ko ay sumalungat. Agad akong sumalungat sa likod ni Shen Mengxi na pumipigil sa kanyang pagkilos. Naramdaman ni Shen Mengxi ang aking mainit na dibdib at biglang tumigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay hindi napigilang namumula. Hindi pa siya kailanman naging ganyan kalapit sa isang tao. Siyempre, maliban sa tamad na isda sa likod niya, 5 taon na ang nakalipas, ang distansya sa pagitan nila ay higit pa sa ganyan kalapit. At ang balikat ng tamad na isda ay hindi kasing lapad na ngayon. Ang tanging hindi nagbago marahil ay ang mabango niyang amoy. Ito rin ang unang pagkakataon ni Shen Mengxi na makahanap ng isang lalaki na may amoy na hindi masyadong mabango, ngunit napakabango. Nakakagigil din ang kanyang maputing balat, gusto mong kagatin. Hindi ka nag-perfume? Hindi. Tinanong ko ng mabilis. Si Shen Mengxi, na nakakapit pa rin at hirap, narinig ang sinabi ko. Akala niya sinasabi ko na may amoy siya, kaya lalo siyang nagalit. Bakit ako magpe-perfume? Kailangan ko ba ang bagay na yon? Sige na. Bibitawan na kita. Huwag ka nang magulo. Tulog si Xiaolu. Gusto mo ba siyang gisingin? Nang marinig na natutulog ang anak, ang dating nanginginig na. Si Shen Mengxi ay agad na natahimik. Nagnitnit siya. Sige, bibitawan mo ako. Hindi na ako magugulo.
Nakahinga rin ako ng maluwag, natatakot na magulo na naman ang babaeng ito. Dahil sa huli, anuman ang sabihin niya, siya pa rin ang ina ni Xiaolu at Xiaoye. At ako ay nagbigay sa kanya ng aking unang pag-ibig, at ang aking unang pag-ibig ay naging kanya. Mayroon akong espesyal na damdamin. Hindi ko siya kayang suntukin, ngunit hindi rin ako pwedeng hindi. Nang malapit ko na siyang bitawan, bigla akong may napagtanto. Isang pakiramdam ng panganib. Ang gumapang sa akin. Ito ang aking kutob. Nararamdaman ko. Nagkalat sa akin. Ito ang aking kutob. Kaya kong maramdaman. Sa loob ng aking abot, mapanganib ang mga bagay-bagay, kasama na ang kasamaan at pamatay na aura ng mga tao. Kaya kong malaman ito ng maaga. Sumilip ako sa paligid gamit ang gilid ng aking paningin. Ang aking matalas na paningin at pandama ay nagbigay daan sa akin upang mapansin ang maraming mga matang nakatingin sa akin. Hindi malinaw na tumitingin dito o masasabing nakatingin kay Shen Mengxi. Sa labas, mukhang ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Ngunit ang gilid ng kanilang paningin ay hindi kailanman lumayo kay Shen Mengxi. Sa pangkalahatan, tanging mga bantay o mamamatay tao lamang ang may ganitong kilos at gawi. Sila ba ay patungo sa babaeng ito? Sa pag-isip nito, ang dating maluwag na pagkakahawak kay Shen Mengxi ay muling humigpit. Iniisip niya kung paano siya maghihiganti mamaya, pero bigla ko na namang isinandal si Shen Mengxi sa pader nang hindi niya inaasahan. Sa kasalukuyan, naglalaro ka pa rin, tama? Naniniwala ka man o hindi, hindi ko pa siya hinahayaan na matapos ang kanyang sinasabi. Bumulong ako sa kanyang tainga, boba, huwag kang kumawala ng walang dahilan. May nakatitig sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko paniniwalaan ang iyong mga kasinungalingan. Bitawan mo na ako, kung hindi, kapag nakalabas na ako, talagang. Nais pa sanang mang-threaten ni Shen Mengxi gamit ang kanyang bibig, ngunit nang makita niya ang kahulugan sa aking mga mata, agad siyang tumahimik. Sumunod siya sa aking tingin at nakita rin niya ang mga tao. Kahit na nagtataka siya. Malinaw na ang mga ito ay mukhang normal na tao. Kung lalabanan mo ako, sasampalin kita. Dahan-dahan kong itinulak si Shen Mengxi patabi at umatras. Naggawa ng daan para makabalik siya sa kanyang sasakyan. Tamad na isda, hihintayin mo ako, hindi kita papatawarin. Hinaplos ni Shen Mengxi ang kanyang pulso na nasaktan sa pagkakahawak ko, at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Sa sandaling ito, ang mga taong palaging sumusunod kay Shen Mengxi ay nagising na rin. Hindi tatakbo siya. Habulin niyo siya. Agad na napalibutan ng mga tao si Shen Mengxi, at bahagyang kumunot ang noo niya habang sinasabi sa driver, bilisan mo. Puntahan natin ang Shenxi Group. Ang driver ay agad na pinindot ang gas, at ang sasakyan ay umalis ng malakas. Ang dalawang security guard ay sumakay sa isa pang sasakyan at agad na sumunod. Nang makita nilang tumakbo si Shen Mengxi, ang pinuno ng mga tao ay may madilim na mukha at sinabi, habulin niyo siya. Nang malayo na ang babaeng ito sa teritoryo ng pamilyang Shen, hindi siya nagdala ng maraming bodyguard. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha natin siya. 5 o 6 na maliit na sasakyan din ang mabilis na humabol. Gayunpaman, ilang tao pa rin ang hindi umalis at direktang lumapit sa amin. Hindi ako natakot. Gisingin ko ang aking panganay na anak na natutulog. Ate, ikaw na muna ang magdala sa kanila pauwi. May kailangan akong asikasuhin. Lauji, ikaw na rin ang umuwi. Hindi napansin ni Jiboda ang mga ito. Bakit ka uwi muna? Ang buhay sa gabi ay nagsisimula pa lang. Ate, kayo na muna ang magdala sa mga bata pauwi. Magkikita tayo sa kainan ng Dalong para sa hapunan. Sige, napagkasunduan na. Hindi ka na ba pupunta? Hindi kami aalis. Mauna na kayo, sabi ni Mu habang hinahatid sila paalis. Si Jiboda naman ay karga si Xiaoye at nagpunta sa lugar na napagkasunduan. Nang makita ng ilang tao na aalis na sila, nagmadali rin silang sumunod. Sumalubong ako sa kanilang harapan, umiti, ano ang kailangan nyo? Bata, sumama ka sa amin. May gusto kaming pag-usapan. Ayaw mo bang mapag-iyakan dito sa harap ng lahat? Sige, gusto ko pa nga. Gusto ko ring makita kung sino ang maglalakas loob na galawin ang hangal na babaeng iyon. Kaya't sinamahan ko ang mga taong ito sa isang madilim na eskinita. Walang ilaw dito. Hinawakan ako ng lalaking may dilaw na buhok sa damit at galit na sinabi, Bata, ano ang relasyon mo sa babaeng iyon? Sabihin mo na agad. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga binti. Bahagya akong umisi. Ako ang tatay ng kanyang mga anak. Ano pa bang ibang relasyon? Ang tatay ng mga anak ni Shen Mengxi. Ang lalaking may dilaw na buhok ay natigilan. Nang makarecover, kumuha siya ng kutsilyo at itinapat sa aking mukha. Bata, gusto mo bang mamatay? Niloloko mo ba ako? Sinasabi mong tatay ka ng mga anak niya. Alam mo ba kung sino siya? Tingnan mo muna ang iyong sarili. Huwag ka nang magsalita tungkol sa pag-inom. Hindi ka man lang karapat-dapat na dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Seryoso kong sabi, ako talaga ang tatay ng kanyang mga anak. Natahimik ang lalaking may dilaw na buhok sa akin. Galit na tumawa siya, bata, niloloko mo kami.
Ngayon ay puputulin ko ang iyong dila. Tingnan natin kung magsasalita ka pa ba ng walang pakundangan. Ito ay isang bansang pinamumunuan ng batas. Kung gagawin niyo sa akin, hindi kayo papayagan ng batas. Nagkunwari akong walang pakialam. Kahit nagawin ko yan, may makakakita ba? Walang tao dito. At walang ilaw. Kahit napatayin kita, walang makakakita. Umisi ako. Iyon din ang iniisip ko. Kasabay ng tunog ng pagputok pagkatapos ng 2.5 minuto. Tumawag ako kay Lawang. Sa kabilang linya ay may narinig akong mahinang boses. Anak ng, hindi mo ba pwedeng itigil ang pagtawag sa akin? Sa mga ganitong oras, may kailangan ka ba? Tiningnan ko. Ang mga kalahating patay na mga ito at mahinahon kong sinabi. Wala naman, may ilang tao lang na gustong pumatay sa akin. Ginawa ko silang pilay. Tawagin mo ang mga tao mo para linisin ang mga kalat at siguraduhin hindi na sila lilitaw sa konsyeng. Sige, ipaubaya mo sa akin yan. Pagkasabit ng telepono, lumapit ako. Sa lalaking tinawag kong dilaw na nanakit ako at halos patayin. Sinabi ko na, anak mo talaga ako, amay. Paglabas ko sa eskinita, tumunog ang cellphone ko, akala ko si Lawang. Sinagot ko nang hindi tumitingin. Hello, Lawang? Tapos ka na ba dyan? Anong Lawang? Isang boses na. Kaaya-aya ngunit malamig ang narinig ko. Nagulat ako. Sino ang boses na yan? Shen Mengxi, paano mo nakuha ang numero ko? Ang cellphone ko ay espesyal, anuman ang gamit nito, hindi ito naglalabas ng anumang sikreto. Ang makuha ang numero ko sa normal na paraan ay impossible. Pakialam mo, tila hindi nagustuhan ang talino ko, ang Shen Mengxi sa kabilang linya ay halos maging berde sa galit. Ngumisi ako. Ang babaeng ito ay tulad pa rin ng 3 taon na ang nakalipas, mahilig. Sa walang dahilan, pag tinanong lang, pag sinabi lang, gusto niyang patayin ako. Pareho kaming natahimik, walang imik. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Nagpatuloy ang katahimikan. Halos sabay kaming nagsalita. Halos sabay na nagtanong ng parehong tanong. Pareho kaming napigil ang sarili at natahimik ulit. Sa huli, ako ang bumati sa katahimikan. Bakit? Nag-aalala ka sa akin? Sino? Sino ang nagsabi na nag-aalala ako sa iyo, walang kwenta? Katulad pa rin ng dati, walang hiya at mayabang. Gusto ko pang mamatay ka na para maging akin ang mga anak. Gayunpaman, ang mukha ni Shen Mengxi ay hindi sinasadyang namula. Mahinahon kong sinabi, gusto mo ba ng anak? Magkaanak ka na lang ulit. Hindi ka naman babaw. Saka, mas mabuti na hindi istorbohin ng mga anak. Ang buhay mo, saka, bilang si, at sa iyong itsura. Tiyak na mahaba ang pila ng manliligaw mo, hindi mahirap humanap ng iba. Magkaanak ulit. Bakit mo pa pinipilit si Xiao Lu at ako? Hindi sumagot si Shen Mengxi. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya. Ayaw ko lang na maghirap ang mga anak ko sa tabi mo. Tungkol naman sa buhay mo, wala akong pakialam. Mas mabuti pang mamatay ka na lang ngayon. Sa kung saan, at ibalik mo sa akin ang mga anak. Naging malamig ang tingin ko, may kirot na dumaloy sa aking mukha. Ayokong mapahirapan lang ang mga anak ko dahil sa'yo. Kung tungkol naman sa buhay mo, wala akong pakialam. Mas mabuti pang mamatay ka na ngayon. Kahit saan, ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Malamig ang tingin ko at may pahiwatig ng lamig na dumaan sa mukha ko. Ikaw ang unang tumalikod sa mga anak at hindi naman ang mga bata ang iyong mga bantay. Sabi mo hindi mo sila mahal. Bakit mo pa sila kailangan? Talaga bang ayaw mong pakawalan ang mga bata? Nagulat si Shen Mengxi. Kailan ko sinabing alalay ko ang aking mga anak? Kailan ko sinabing hindi ko sila mahal? Noong una, sinabi kong ayokong ampunin sila pero plano ko lang iyon. Hindi ko lang matanggap noong una na bigla akong nagkaanak. Noon, ayokong tanggapin ang aking mga anak, pero bakit ko naman sasabihin akin sila? Anak ko sila, mga anak na pinaghirapan kong isilang sa loob ng 10 buwan. Kalahati nila ay ako. Kahit gaano ko pa kayo kamuhian, ano naman ang kinalaman ng mga anak doon? Hindi ko lang matanggap noon, hindi ibig sabihin na hindi ko matatanggap habang buhay. Bumuntong hininga si Shen Mengxi, at pagkatapos niyang pakalmahin ang kanyang sarili, nagpatuloy siya ng simulan ko na silang tanggapin, hindi ko alam na talagang dinala mo na ang mga anak at tumakas. Sa 3 taon, hindi ko kayo nakita at hindi ko rin kayo binitawan sa paghahanap. Palagi kong gustong bawiin ang mga anak, hindi naman sila nagkamali. Ako, bilang ina, ang nagkamali. Sa pagkakarinig nito, natahimik ako. Hindi ko man lubos na kilala si Shen Mengxi, pero naririnig ko na totoo ang kanyang mga salita. Kung mahalaga sa kanya ang mga bata, sino ang humahabol sa amin noon? Hoy, Tuyong Deing, naririnig mo ba ako? Ibalik mo na ang mga anak ko, pwede mong hingin ang kahit anong kondisyon, mga posisyon sa pagbabalik tanaw, mga trabahong may malaking sahod, kahit yung mahal mo pa noong high school, basta gusto mo. Magagamit ko ang lahat ng paraan para makuha mo siya. Ang gusto ko lang ay ang aking mga anak.
Narinig ko ang medyo nawawalang tono ni Shen Mengxi, at kalmado kong sinabi, hindi na kailangan kung gusto ng mga anak na sumama sa iyo. Sinilip ko ang dalawang anak na masayang kumakain ng kanilang tiyan, huminto ako saglit, at nagbago ng aking sasabihin. Dahil may ginagawa ang kanilang ina, hindi niya sila pinalaki, kaya pinalaki ko sila. Hindi ko ipinaliwanag ng detalyado ang nangyari, at tila hindi rin sila nagtanong, halata sa kahit sino. Marami talagang nangyari dito, hindi ko ito maipapaliwanag sa ilang salita. Hindi ka takatakang nag-leave ka noong unang semester ng kolehiyo, dahil ba nung may anak na sila, kaya ka nag-leave. Hindi mapigilan ni Jiboda na itaas ang kanyang hinlalaki, tumawa siya ng mahina. Okay, nagawa mo pa siyang makuha, kahit na isang magandang babae ka pa. Astig, nakita naming lahat kanina ang nanay ng mga bata. Ay dumating na naka-Porsche, kung hindi ako nagkakamali, ang Porsche niya. Ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, kumibot ang aking bibig, nakuha ko siya. Kalimutan na lang, mas madaling makuha ang buong mundo kaysa makuha ang babaeng iyon. Sabi ni Mutangchon. Yung nanay ng mga bata, babalik ba siya para sunduin kayo sa pagkakataong ito? Umiling ako. Hindi, gusto lang niyang kunin ang mga bata. Ano? Nandito siya para agawin ang mga bata. Ano ang gagawin mo ngayon? Ibibigay mo ba talaga si Xiaolu at Xiaoye sa kanya? Alam din niya kung gaano kahirap para sa akin na palakihin ang mga bata ng mag-isa. Kung kukunin lang siya ng babaeng iyon, maiintindihan niya ako. Sabi ko ng mahina, kung gusto ng mga bata na sumama sa kanya, hindi ako pipigil. Maraming bagay ang siguradong nangyari dito, at hindi ito basta-basta maipapaliwanag ng ilang salita. Hindi ka takatakang nag-drop out ka sa unang semestre ng kolehiyo mo, baka dahil nabuntis ang nanay ni Xiaolu. Hindi napigilan ni Jiboda na itaas ang kanyang hinlalaki, at tumawa ito ng malakas. Okay ka, napasagot mo ang isang babaeng mayaman at maganda. Astig, nakita namin kanina ang nanay ni Xiaolu. Ay dumating na nakasakay sa Porsche, at kung hindi ako nagkakamali, ang Porsche niya ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Napakibit balikat ako, napasagot siya. Hayaan mo na, mas madaling makuha ang buong mundo kaysa makuha ang babaeng iyon, sabi ni Mutangchon. Ibig sabihin ba, ang nanay ni Xiaolu ay babalik para sunduin kayo ngayon? Umiling ako. Hindi, gusto niya lang sunduin si Xiaolu. Ano? Gusto niyang agawin si Xiaolu. Ano ang plano mo ngayon? Ibigay mo ba talaga si Xiaolu at Xiaoye sa kanya? Alam niya rin kung gaano kahirap para sa akin na palakihin si Xiaolu ng mag-isa. Kung mawala sila sa akin dahil sa babaeng iyon, makakaawa siya para sa akin. Mahinahon kong sinabi, kung gusto ni Xiaolu at Xiaoye na sumama sa kanya, hindi ko sila pipigilan. Pero kung mangahas siyang agawin sila, kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong magdudugo ang babaeng iyon. Kahit na sinasabi ko ito ng maluwag. Pero lahat ng naroroon ay nakaramdam ng lamig mula sa likuran. Sa sandaling ito, isang malamig at nakakabahalang tinig ang nagsalita, sino ang gusto mong pagdugdugin? Tumingin ako sa likuran. Nakita ko si Shen Mengxi na nakatayo sa likuran ko, malamig ang kanyang mukha. Bakit ka nandito? Sumimangot ako. Sira na ba ang babaeng ito? Pagkatapos lamang ng mga nangyari. Nagtatago ka pa rin na lumabas? Si Shen Mengxi, tulad ng dati, ay may dila na tila tinik. Bumalik ako para tingnan kung patay ka na. Hindi ako mamamatay kahit mamatay ka. Nang makita niyang wala akong intensyong paalisin siya, si Shen Mengxi ay humila ng upuan at umupo. Umupo siya, nakatingin sa akin, habang ang maliit niyang Lu ay nakaupo sa aking kandungan, nakayuko ang ulo. At nakatingin sa akin nang may pag-uusisa, tinitingnan ang kanyang Xiaolu. Biglang nawala ang lamig sa mukha ni Shen Mengxi. Nawala ang lamig sa mukha niya, at malumanay niyang tinignan si Xiaolu at Xiaoye. Sinubukan niyang hawakan ang pisngi ni Xiaolu. Ngunit si Xiaolu ay kusang nagtago sa aking kandungan, at ang kanyang pag-uusisa ay napalitan ng pagiging alerto. Si Xiaoye naman ay mabilis na kumilos. Sa isang pagpihit, sumalubong siya sa yakap ng kanyang tiyahin, hindi binigyan ng pagkakataon si Shen Mengxi. Alam ni Shen Mengxi na hindi pa siya tinatanggap ng dalawang anak, sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sumilay ang bahid ng pagsisisi at kahihiyan. Bumalik tayo sa akin. Inilipat niya ang kanyang tingin sa akin. Marahan kong hinaplos ang ulo ni Xiaolu. Saan tayo babalik? Sa maliit na bayan sa Shancheng. Palalakihin ko kayo habang buhay. Bibigyan ko kayo ng isang motorhome at 10 milyong yuan bawat buwan bilang allowance. Pagkasabi nito, ang mga mata ng iba ay biglang nanlaki. Napakakapal. Talaga bang ganyan kadiretsyo? Hindi ko na binanggit ang motorhome, yung 10 milyon pa lang. Ay nakakaakit na. Ang babaeng ito ay nagsabi na bigyan ako ng 10 milyong yuan kada buwan bilang allowance. Tandaan, kada buwan, hindi kada taon, at lalong hindi habang buhay. Sa sandaling ito, kahit si Mutangchon ay gustong sumang-ayon para sa akin. Sa huli, kahit ano pa ang mangyari, huwag makipag-away sa pera. Nagkatinginan ng ilan at naramdaman ang pag-apoy ng chismis.
Hindi na kailangan. Umikot ang mga labi ko. Nagulat ang mga mata ng iba. Hoy, talagang nakikipag-away ka sa pera, di ba? Tahimik na sinabi ni Shen Mengxi. Hindi mo ba gusto na mabigyan ang iyong mga anak ng mas magandang buhay? Kung hindi mo iniisip ang iyong sarili. Dapat iniisip mo ang iyong mga anak, alam mo yan, ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Maaari ko silang ibigay sa kanila. Tapos ano? Tumingin si Xiaolu at Xiaoye. Hindi maganda ang buhay niyo ngayon? Sinabi ni Xiaolu na iniikot ang kanyang malalaking mata. Hanggat kasama si tatay. Okay na. Sumigaw din si Xiaoye, busog at maligaya. Kapag kasama si tatay, iyan ang pinakamaganda. Sige na. Maaari ka nang umalis. Walang pakundangan akong nagbigay ng utos na umalis. Nang makita niyang hindi siya makakausap, bahagyang sumimangot si Shen Mengxi. Dali-daling umiba ng usapan si Mu Tangchon. Sige na. Muje, kahit papaano, siya pa rin ang nanay ni Xiaolu. Bakit mo siya kinakausap ng ganyan? Nandito na siya, kumain na tayo. Nang marinig ito, bahagyang bumuti ang kutis ni Shen Mengxi. Ngunit ang susunod kong sasabihin ay muling nagpadukot sa kanyang kilay. Hindi siya kumakain ng ganitong mga merienda. Hindi siya sanay. Tinitigan ni Shen Mengxi ako na tahimik sa tabi niya. Alam niyang galit ako sa mga sinabi niya 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon na ang nakalipas, noong inalagaan ko siya, gusto niya ang merienda at madalas akong bumibili. Noon, nasanay na siya sa mataas na antas ng pamumuhay, kaya natural na minamaliit niya ang mga nagtitinda sa tabi ng kalsada. Iniisip na ang mga pagkain nila ay marumi at mamantika, hindi mabuti sa kalusugan. Madalas niya akong pinagtatawanan dahil sa kawalan ng ingat sa salita. Hindi ko akalain na 3 taon na pala akong nakatanda. Maliit na isda na kuripot. Medyo nahihiya si Mu Tangchon. Ah, ganun ba? Kung gayon, lumipat tayo ng lugar. Hindi na kailangan. Okay lang dito. Basta may makain. Huwag mo siyang pakinggan. Para pabulaanan ang sinabi ko, kumuha si Shen Mengxi ng isang sipol ng barbecue at kinain ito. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ay nasamid sa unang kagat. Ubo, ubo. Dali-daling lumingon si Shen Mengxi. At nagsimulang umubo. Wala akong magawa. Kinuha ko ang tubig na nasa harap ko at ibinigay sa kanya. Habang sinasabi, bongga kang babae. Hindi mo tinitingnan ang kinakain mo. Ito ay pickled beef, sobrang anghang. Binubo mo lahat. Hindi ka ba mamatay sa pagkasamid? Hindi mo sinabi kaagad. Sino ang nagsabi sa iyong malakas ang iyong panlasa? Tinanggap ni Shen Mengxi ang tubig na ibinigay ko at uminom ng isang lagok. Saka lamang siya gumaan ang pakiramdam. Tinanggap ni Shen Mengxi ang tubig na ibinigay ko at uminom ng malakas, saka bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Naluha ako pero inabutan ko siya ng panyo at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napansin ito ni Mu Tangchon at ang iba pa, nagulat sila dahil inakala nilang hindi maganda ang relasyon namin ni Shen Mengxi. Sinasabi ng lahat na malapit kami sa isa't isa, ngunit sa mga galaw ko, malinaw na sanay ako. Sige na, mag-order ka ulit kung gusto mo, hindi mo kaya ang sobrang anghang. Nag-abot ako ng kamay at isang matandang babae na may hawak na menu ang lumapit, bata. Ano ang gusto mong orderin? Gusto ko ng isang bahagi ng malambot na karne ng baka, at inihaw na baboy, at pagkatapos ay 2 bahagi ng enoki mushrooms. Isang inihaw na talong, 2 baso ng sausage, at sa huli, isang palayok ng seafood congee. Isang plato ng puting sabaw, bahagyang maanghang, hindi masyadong malapot, huwag maglagay ng silantro. Paalala ni Mu Tangchon sa tabi, hindi ba may congee sa mesa? Nag-isip ako ng kusa. Hindi siya kumakain ng silantro. Pagkasabi nito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Shen Mengxi sa tabi. Nagulat siyang nakatingin sa akin. Naalala pa pala nito ang aking panlasa, at naalala pa nito na hindi ako kumakain ng silantro. Hindi ko pinansin ang kanyang tingin, kinuha ko lang ang tasa mula sa kanyang kamay. Saka lang nag-react si Shen Mengxi. Tila ang iniinom niya kanina ay ang ininom ko na. Ngunit tumingin lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Dahil sa pagdating ni Shen Mengxi, hindi na kami muling uminom o naglaro sa hapunan. Kumain lang kami ng hapunan at umalis na. Tanong ni Shen Mengxi, talaga ay ayaw mong sumama sa akin pabalik sa bayan ng Shancheng? Ayaw mo ni? Bakit? Walang dahilan. Ayaw ko lang sayo. Ngunit hindi ko nakita sa mga mata mo kung gaano mo ako kinainisan. Kinainisan kita sa puso ko. Walang masabi si Shen Mengxi. Hindi na maitutuloy ang usapan ngayong araw. Bakit gusto ng salty fish na ito ang walang dahilan at maliit na pagiging mainitin ng ulo? Tumahimik siya saglit. Sa wakas ay naitanong ang nasa puso niya, kinaiinisan mo ba ako o natatakot kang sasaktan ko ang mga anak natin? Pareho. Pumunot ang noo ni Shen Mengxi, ngunit hindi ko kailanman sila sinaktan. At lalong hindi ko naisip na sasaktan ang mga anak. Bakit mo sinabi yan? Natatakot ka ba? Sinabi ko lang basta-basta. Umiling si Shen Mengxi, hindi ka ganoon. Dahil sinabi mo na, ibig sabihin ay may nangyari na kaya nagkaroon ka ng ganitong pag-ingat sa akin.
Maaari mo bang sabihin sa akin? Gusto kong malaman kung bakit. Tumahimik ako ng bahagya at mahinang sinabi. Dahil 3 taon na ang nakalilipas, nagpadala ka ng mga tao para patayin ako at ang aking mga anak. Kaya hindi kita pinagkakatiwalaan at hindi ko ibibigay sa iyo ang aking mga anak. Naiintindihan mo ba? Nagpadala ako ng tao para patayin ka at ang mga anak mo. Natigilan si Shen Mengxi. Paano mangyayari? Ang boses ko ay bahagyang malamig. Paano hindi mangyayari? Hindi ba ayaw mo sa akin at iniisip mo na ako at ang mga anak natin? Ang sumira sa buhay mo. Pagkatapos sabihin yon, binuhat ko si Xiaolu. Si Xiaoye ay sumakay sa sasakyan ng kanyang nakatatandang kapatid at umalis nang hindi lumingon, naiwan si Shen Mengxi na nakatayo roon na tulala. Ayaw ko sa'yo, ngunit hindi ko naman gugustuhing saktan ka, bulong ni Shen Mengxi. Tila nagising siya at isang lungkot ang lumitaw sa kanyang nakangiting mukha. 3 taon na ang nakalilipas. Mayroong isang tao na gumamit ng kanyang pangalan para saktan si Xianyu at ang mga anak. Siguro ito ang dahilan kung bakit. Patuloy na tumataka si Xianyu kasama ang kanyang mga anak at patuloy na nagtatago sa kanya. Ito ang tunay na dahilan. Bastardo, pati anak ko pinapakialaman mo. Walang pag-aalinlangan, agad na nakipag-ugnayan si Shen Mengxi sa mga tao sa kumpanya at agad na umalis dito. Dahil nakaisip siya ng isang posibilidad. Hindi siya maaaring manatili dito ng matagal. Kung hindi, tiyak na mahahanap sila ng mga magulang sa pamamagitan ng kanyang bakas. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakita muli si Shen Mengxi na naghahanap sa amin. Bagaman sana ay sumuko na si Shen Mengxi. At tumigil na sa paghahanap kay Xiaolu at iniwan na kami, ngunit sinabi ng aking kutob. Ang babaeng ito ay tiyak na hindi susuko ng ganoon kadali. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya naghahanap sa amin ay malamang dahil may inaayos siyang mga bagay. Ngunit para sa akin, magandang bagay din ito. Sa wakas, mayroon akong mapayapang panahon. Ngayon kailangan kong pag-isipan muli kung mananatili ako sa aking bayan o lilipat sa ibang lugar. Xiao Mu, pinag-iisipan mo ba ang sinabi namin? Inalog ni mama mo ang aking harapan. Ma, ano ang pinag-uusapan nyo? Ano ang kailangang pag-isipan? Si Xiang King, ano pa? Xiang King, anong King? Wala akong ideya. Kailan nila napag-usapan ang tungkol sa akin? Walang masabi si mama mo. Ang ibig sabihin ay, habang nag-uusap kami ng iyong tiyahin, hindi ka nakinig sa kahit isang salita. Ngumiti si Zhang Fengxia at ipinaliwanag, sinasabi ko, mayroon akong isang babae. Ang kapatid ng pinsan ng iyong tiyahin ay asawa ng kanyang pamangkin. Ang bata ay napakaganda. Nagtatrabaho na siya ng 2 taon, isa siyang propesor sa universidad at wala pang kasintahan. Kaya naisip ko kung pwede ko siyang ipakilala sa iyo. Sakto, babalik ka sa kumpanya mamayang hapon para bisitahin ang iyong tiyuhin. Sige, sabayan mo na lang din siyang makilala. Kung magkaintindihan kayo, magsama na kayo. Sumakit ang ulo ko at kinuskus ko ang aking noo. Ano ang mga anak ng mga asawa ng mga kapatid ko? Saan napunta ang mga ito sa buhay na ito? Mama mo, ayoko munang isipin yan. Wala akong interes dyan. Bukod pa riyan, may mga anak na ako. Pagkatapos may mga anak ka na, mas kailangan mong magmadali at magpakasal. Sa tingin mo ba ay kaya ng marami na ang mga anak mo na walang ina? Sa tingin mo ba ay ilang tao ang makakayanan yon? Hindi mo alam kung hindi mo sila kilala. Paano kung ang babaeng iyon ay gustong tanggapin si Xiaolu? Bukod pa riyan, hindi ka na rin bata. Dahil ayaw kang pakasalan ng nanay ni Xiaolu at ayaw din niyang samahan si Xiaolu. Hanapin mo na lang ulit ang iba, bakit ka magpapakamatay sa isang puno, tapos nagsimula silang sabay-sabay na pagsabihan ako. Napilitan akong pumayag pero unahin natin ang usapan kung hindi nila ako magustuhan. O kaya naman ayaw nila kay Xiaolu at sa iba, hindi na yon problema ko, sige, itutulak ko muna sa iyo ang kanyang bubble. Kayo muna ang mag-usap tapos magkita tayo mamaya pero nang idagdag ko ang taong ito. Natuklasan kong kaibigan ko na pala siya, hindi ko maalala kailan ka. Pero baka hindi rin siya sumagot kaya iniwan ko ang telepono sa kwarto para mag-charge, lumabas ako para hanapin ang mga anak ko. Mula nang umuwi kami sa bayan tila nawala na ang kanilang pagpipigil na isama nila ang kanilang tiyahin sa pagkuha ng rambutan. O kaya naman ay sumama sila sa kanilang tiyuhin para manghuli ng isda sa ilog o kaya naman ay nangingisda sila sa buong mundo, kinuha ang mga manok, pato, at kuneho na inaalagaan ng kanilang tiyuhin. Sa mga araw na ito dito sa amin nakakain na sila ng 3 manok, 2 pato, 2 kuneho. Habang nag-iisip ako narinig ko ang boses ni Xiao Ye, Tio, mabilis na magsiga, kailangan namin kumain ng karne. Tumingin ako sa pinanggalingan ng boses, halos mamatay ako sa inis nang makita nila ako, agad na lumiwanag ang kanilang mga mata. Hindi nila pinansin ang papalubog ng mukha ko, kumaway sila sa akin sa tuwa, ama, ama. May nahuli kaming pato ama, makakakain na tayo ng hita ng malaking pato maya kaya, natatawa ako at naiyak.
Kumain na kayo ng manok, pato, at kuneho ng tiyuhin nyo sa mga araw na ito. Ang malaking pato na ito ay inalagaan ng tiyuhin sa loob ng mahigit 1 taon. Sila ay nagpaplanong ibenta ito ay nakain mo na hindi ba? Malaki ang malulugi sa tiyuhin. Sa pagkakarinig nito, nagtinginan si Xiaolu at Xiaoye at tahimik na binitawan ang malaking pato na tila sasabog na. Paumanhin tiyo, hindi namin alam na ang mga gansa na inaalagaan nyo ay para ibenta, hindi na namin kakainin. Kapag binigyan na kami ng allowance ng ama namin, mag-ipon kami para ibalik sa iyo, paumanhin tiyo. Sa pagsasabi nito, yumuko si Xiaolu sa tiyuhin, ang malalaking mata ay puno ng luha na parang iyak na siya anumang oras. Ganito rin si Xiaoye, sinusubukan din niyang gayahin tiyo. Mabilis na inalalayan ng tiyuhin ang dalawang bata, huwag na, huwag na. Bakit pa kumain ng ilang manok at pato? Marami ang tiyuhin mo dito, Xiaolu, kahit kumain pa kayo ng ilan ay okay lang. Kapatid, talaga ka naman, ang mga bata ay lumalaki, kumain na sila at kumain na. Halos 1 beses na silang umuwi, kahit 2 itong malaking pato. Masaya ako, medyo naiinis ako. Sobrang spoilt mo ang 2 babaeng ito. Nang bumalik ako sa kwarto, nag-reply na ang nagpadala ng mensahe. Anong nangyari? Kulang ka na naman sa pera. Nagtataka ako sa sagot ng taong ito. Mukhang pamilyar sila sa akin dati at tiyak na higit sa 1 beses akong humiram sa kanya, hindi kung hindi ganito ang sagot. Nag-isip ako at nag-reply agad, hindi, gusto ko lang malaman kung sino ka, nakalimutan ko lang ibigay ang contact details ko noon. Kaya hindi ko na masyadong maalala kung sino ka. Mabilis na nag-reply ang kabilang partido, hindi mo na maalala kung sino ako. Pagkatapos nating maging magkaibigan, ang kailangan ko lang malaman ay kung sino ka. Ang kailangan ko lang malaman ay kung sino ka. Ang kailangan ko lang malaman ay kung sino ka. Mabilis na nag-reply ang kabilang partido, hindi mo na maalala kung sino ako. Mula nang maging magkaibigan tayo, bukod sa paghingi mo ng pera, hindi na tayo nag-usap. Pagkatapos magsalita, nagpadala pa siya ng nakasimangot na sticker sa akin na nagdulot ng bahagyang kahihiyan. Nakita na hindi ako nagre-reply, inisip ng kabilang partido na ako ay tinatanggihan, kaya nag-reply siya. Ang pangalan ko ay Kinyanan noon. Kinyanan siya, ito ay isang pangalan na tumatakbo sa aking middle school at high school na pangalan. Ito ay maituturing na isang hindi malilimutang unang pag-ibig sa panahon ng kabataan. Ngunit ngayon ay marami na akong naranasan, marami akong bagay ang nakita ko na dati na lumipas na. Wala akong panahon na pagtuunan ng pansin ang nakaraan, ama. Umalis na si Xiaolu na nakasilip ang kanyang ulo. Pumasok siya para tawagin ako, okay. Sumagot ako ng basta-basta, ang kanyang pangalan ay naalala ko na. Hindi na ako nag-abala, umuwi na si Xiaolu at Xiaoye, papunta na kayo sa bahay ng lolo ninyo para maglaro. 2.5 oras mamaya, isang ordinaryong milk tea shop. Pinalayas ako para makipag-blind date. Umupo ako sa isang sulok, naisip ko ang date ko. Si Kinyanan ang aking pangalan, medyo sumakit ang ulo ko, sige na, isipin na lang na. Nakikipagkita sa isang matagal nang hindi nakitang kaibigan. Sa sandaling ito, isang tinig na tila na bigla ang narinig. Muje, bakit ikaw? Tumingala ako at nakita ko si Kinyanan na nagmamadaling lumapit. Nagtatakang mukha ni Kinyanan, Xiaolu, Xiaoye.